Magandang araw muli sa inyo mga guys. Ito mayroon na naman tayong gagawin na isang Ford Explorer. Ating i-change oil ito. At ito kasi mga guys, itong Explorer na to, halos more than 2 years na siyang naka-stock sa stockyard ngayon. Nabili ng customer kaya ipapacheck niya ngayon, general check up niya dito sa workshop. Kaya ating checkin ngayon. At atin na ring i-change oil mga guys. Kasi yung langis nito bali matagal na siya na-stock. Kaya kahit hindi pa tumakbo ito, hindi pa gaanong nakatakbo, 31 km pa lang yung natatakbo niya, kailangan na nating palitan na siya ng langis. Change oil natin, palitan natin ng langis saka oil filter. Tapos i-check na rin natin yung mga pangilalim, ganun, saka yung mga preno niya. Kung yung mga hoses niya, yung lahat ng gulong, i-general check up natin to mga guys. Panoorin nyo tong aking video at para magkaroon din kayo ng idea kung paano ang ginagawa sa mga ganitong mga sakyan na halos na stock na siya sa stockyard, hindi pa nagagamit. Tingnan nyo mga guys, papakita ko sa inyo yung kanyang complaint sa job card. Yan yung kanyang complaint, bali car not starting, general check up, saka yung i-check yung langis niya. Kung change oilin na siya, atin na siyang i-change oil. Yan po. Bali isang Ford Explorer ito na 2018 model. Kasi halos 2 years na siyang na-stock sa stockyard. Kaya ating i-general check up lahat itong kanyang kino-complain. Yan po. Patuloy nyo lang pong panoorin tong aking video at ako patuloy na nagpapasalamat sa patuloy nyong panonood at suporta sa aking YouTube channel. Kung unang-una, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin mo na yung subscribe button at notification bell. Paki-like na rin yung aking mga videos. GM Autotech. Yan, let's go. Umpisan na po natin. Yan po, titignan po natin tong kanyang kilometer. Yan, kung makikita nyo, 31 kilometer pa lang. 31.5 km yung kanyang natatakbo, kaya hindi pa siya nagagamit. Bali 2 years na siyang na-stock sa stockyard ng Ford. Ngayon, kaya ating check upin lahat yung kanyang pangilalim, yung makina, change oil natin. Yan po. Yan, kung makikita nyo, bagong bago. Yan, isa itong automatic na Ford Explorer. Yan po, kung makikita nyo yung kanyang mga upuan, may mga pa siya, may mga plastic pa, hindi pa natatanggal. Tapos yung mga kanyang gamit dito, yung floor mat, nandyan pa, naka-intact pa siya, na nakabalot pa sa plastic. Yan po mga guys. Bagong bago tong sakyan na to. Pero kailangan nating i-general check up kasi na-stock siya ng 2 years. Yan po, kung makikita nyo itong sakyan na to, isang Ford Explorer, napakarumi. Kasi halos 2 years na siyang na-stock dun sa stockyard. Ngayon lang nila nailabas. Yan po. Change oil natin. Yan. Kaya pagkatapos nating maservisan to, ating ipapalinis. Ford Explorer. Yan. Yan po mga guys, samahan nyo ako sa panonood ng aking mga yan, bagong bago siya. Meron pa yung intact pa yung mga plastic niya. Ating buksan dito sa likod. Yan po. Yan, ito yung kanyang bag. Meron pa siyang bag dito. Yan, sa Ford. Yan, mayroon siyang fire extinguisher. Meron siyang triangle, early warning device. Saka mayroon siyang kunting tools dito na may flyers. Saka mayroon din siyang kit dito para sa emergency kit. Yan, may mga band-aid, may gunting. Yan po yung laman nitong bag ng Ford Explorer na to. Yan. Nandito na sa likod.
Yan po yung kanyang spare tire. Yan po. Yan, umpisa na natin yung change oil. Yan po, kung makikita niyo dito sa kanyang engine compartment, napakarumi. Sobrang alikabok. Halos 2 years na siya kasing naka-stock. Ngayon lang inilabas. Yan po. Yan po mga guys, itong kanyang drain plug sa oil ay number 15mm na socket, ano yan, combination or box range ang kailangan natin gagamitin. Tapos ito yung kanyang oil filter, nandito lang sa ilalim, papalitan din natin yan. Kasi change oil natin. Yan po. Bali ang gagawin natin dito, standard check-up, general check-up. Lahat ng ano, kahit bago pa siya, kailangan natin ma-check yung kanyang mga suspension pang ilalim. Yan po. Yan, ito yung ilalim ng Ford Explorer. Yan po siya. Ayos naman tong kanyang pang ilalim. Yan po. Yan, ito yung kanyang transmission. Matibay ang transmission ng ganitong Explorer. Yan, tatanggalin natin yung oil filter. Gagamitin natin ng 3 finger para matanggal natin yung kanyang oil filter. Yan po, ito po yung kanyang oil filter. Yan, FL500S yung kanyang oil filter. Lalagyan natin ng kunting langis dito sa kanyang gasket bago natin ikabit. Tapos pag higpitan po natin yung kanyang oil filter, gagamitan lang po natin ng sandpaper o kaya papel de liha. Hand tight lang po kasi yung ating oil filter. Yan mga guys, i-check natin yung kanyang tire pressure. Bali 35 PSI yung kanyang tire pressure. Ito yung gagamitin natin. Bali 35 PSI po yung kanyang tire pressure.
Yan po, bali lalagyan natin siya ng langis bago natin linisin tong kanyang mga alikabok dito sa ibabaw ng makina. Yan, bali langis po nito mga guys na ilalagay natin 5.7, pero sa ating job card bali 6 na yon, 6 na litro. Pero ang ilalagay natin sa actual bali 5.7 liters lang siya. Yan po mga guys, natapos na po nating nalagyan ng langis itong Explorer 2018 model. Bali maalikabok siya mga guys kung titignan nyo, kasi na-stock nga siya ng more than 2 years. Bago pa ito kasi 31 km pa lang yung kilometer niyang natatakbo. Hindi pa siya nagagamit gaano. Yan po, marumi, bali maalikabok. Ngayon i-sprayhan natin yan ng hangin saka may kasamang tubig para matanggal yung alikabok niya. Ang langis pala nito mga guys, bali siya 5.7 liters yung exact na langis niya. Kasama yung with filter siya, with oil filter. Yan po. Yan po, i-sprayhan po natin ng hangin, may kasama po siyang tubig para matanggal po yung alikabok. Kaya po may kasamang tubig para hindi po lumipad yung mga alikabok dun sa dito sa workshop, para hindi po natin malanghap yung mga alikabok mga guys. Yan po mga guys, hahanginan din natin yung kanyang air filter para matanggal yung konting alikabok niya. Ayan po mga guys, kung makikita nyo po yung kanyang engine bay, malinis na ngayon, mukhang bago na po siya. Yan po. Check na rin po natin yung kanyang engine coolant. Nalagyan na rin natin ng tubig na may shampoo yung kanyang washer fluid. Yan po. Ayos na po yung kanyang langis, napalitan na natin. Nalinis na natin yung kanyang air cleaner filter. Yan po. Yan. Tapos ang request pala ng customer mga guys is ay papapalitan din niya ng baterya, kasi itong baterya niya dahil old stock na tong sasakyan na to, more than 2 years na siyang na-stock. Okay pa naman pero pinapalitan na ng customer kasi request ng customer na kailangan mapalitan. Ngayon yung kanyang brake fluid okay na rin. Ito pala yung ipapalit nating baterya mga guys, bago para sa Ford Explorer ito. Yan. Yan po, papalitan po natin ng baterya. Yan. Pagkatapos po ito mga guys, pagkatapos nating nagawa, natapos na lahat na yung ating ginawa dito, washing natin sa sa washing area. Kasi kita nyo naman itong sakyan na to, sobrang alikabok. Yan marumi talaga yung panlabas niya. Tapos yung mga ng upuan, yung mga plastic ng upuan, papatanggal na rin natin yan para po matuwa yung customer. Kasi nabili niya ito. Ngayon bali old stock kasi itong sakyan na to, 2018 model na Ford Explorer. Yan po. Pagkatapos ito, sigurado tuwang-tuwa yung customer nito mga guys.
Yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin mo na yung subscribe button at notification bell. Paki-like na rin yung aking mga videos para lagi po kayong updated sa aking mga susunod pang mga video i-upload mga guys. Yan po, papalitan po natin ng bagong baterya. Pag nagpapalit po tayo ng baterya mga guys, uunahin natin lagi yung negative na tatanggalin. Yung negative terminal. Yan po, unang tanggal po ng ating negative terminal sa pagka magtatanggal po tayo ng baterya, magpapalit. Tapos pagka nagkabit naman po tayo, mauna naman po yung positive side pagka nagkabit po tayo ng terminal po ng baterya sa kanyang cable. Yan po. Yan, ito po yung ating bagong baterya ngayon. Tatanggalin natin ito kanyang cap. Tapos lilinisin natin ng konti yung kanyang terminal. Kabit po natin yung kanyang holder bracket para hindi po gagalaw-galaw yung ating baterya pagka tumatakbo po yung sasakyan. Sa pagpapalit po ng baterya mga guys, kailangan lagi tayong mayroong holder bracket sa ating baterya para pagka ginagamit natin yung ating sasakyan, hindi po siya gumagalaw. Kasi po, madali po masira yung baterya pagka po gumagalaw-galaw yan. Saka delikado po sa ating sasakyan pagka gumagalaw po yung baterya natin. May posibilidad po na mag-short circuit sa ibang pagka nadikit sa kanyang body pagka gumagalaw-galaw po yung baterya natin. Kaya kailangan po talaga ng mga holder bracket na kinakabit. Ngayon kakabit po natin yung positive side na cable. Unahin po natin. Tapos tong negative cable. Yan, okay na po mga guys. Bago na po yung ating baterya. Pagkatapos po natin may kabit, papaanda rin po natin yung sasakyan. Saka po natin i-check yung charging system niya kung gumagana po ba o hindi. Para makasigurado po tayo na ayos po yung pagpalit natin ng bagong battery. Ayan po mga guys, tapos na po yung ating ginawa. Ayan. Palitan na natin ng baterya at na-check na yung kanyang charging system. Ayos naman na siya. Bali umaandar po siya mga guys. Ayan po. Ayos na ayos, malamig din yung kanyang aircon. Ayan. Yan po mga guys, kung makikita nyo 31 kilometer pa lang yung kanyang mileage. Yan. 2018 model kasi ito na Ford Explorer. Bali ngayon lang nabili ng customer at pinacheck niya sa atin. Kaya kita nyo malikabok, sobrang alikabok at marumi.
Pero ngayon, dahil tapos na yung ating trabaho, ipapalinis natin sa cleaner. Papawash natin yung panlabas niya sa itong mga panloob. Bali, patatanggal natin yung mga plastic, ganyan. Yan, okay na po. Guys, maraming salamat sa patuloy yung suporta at panunood na aking mga videos. Paki-like muna at paki-subscribe yung aking YouTube channel, GM Autotech. Yan. Maraming salamat po.